Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord till His mighty power comes down. The little and the good man on His word, more than the wealth of all the wicked. Oh yes, oh yes, oh yes. He that lights the hunger for the lack of food, but those who will bear the Lord not happy good. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is good. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Till His mighty power comes down. Till His mighty power comes down. Till His mighty power comes down. Jesus, 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 you're the same, never, never change. Yesterday, today, and forever. Living in your love, living in your mercy, living in your grace, day after day. If I go up to the heavens, you are there. If I lay my bed on the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, you are there. Because Jesus, Jesus, you're the same. Jesus, you're the same, never, never change. Yesterday, today, and forever. Living in your love, living in your mercy, living in your grace, day after day. If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed on the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, you are there. Because Jesus, Jesus, you're the same. Because Jesus, Jesus, you're the same. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Hallelujah, hallelujah. Kumusta ba ang ating umaga, mga kapatid? Hallelujah. Alam ko, may magandang
ginagawa ang Diyos sa ating buhay, kaya tayo ay hindi panghihinaan loob at patuloy tayong aasa sa ating Panginoon. Pero bago yung kanta muna tayo, Sister Sige, Jen. Sister oo. Sally. Sige. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Maghintay, magbantay, manalangin ka. Patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Maghintay, magbantay, manalangin ka. Patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. At thank you, Lord. Di ba sabi nga nila, thank God it's Friday. Ay, may ano ba sa Friday? Bakit? Thank you, Lord, Sinasabi kasi nila lagi, ano? Yung, mula, weekend na. Oh. Tsaka hindi lang yung thank you, Lord, kasi di ba, natapos ang linggo na tayo ay provided, tayo ay malakas, masigla. Kaya talagang, thank you, Lord, sa everyday. Oo, tama, tama. Hindi kasi Yes. naalala ko, Jen, yung kapatid ko pagka naririnig ko yung wala silang God pero thank you Lord, thank you kasi Friday kasi ano na naman, mag-ano na naman sila yung parang yung nightlife nila, no? Weekend, Yun na nga rin yun, ano? Thank you Lord, thank you Lord. Yan, thank you, Lord. Sige, Bati ka muna dyan. batiin muna natin, Sister Sally. Pero bago yun, mag-opening prayer tayo. Lagi nating uunahin ang gawain sa Panginoon. Brother, thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa umaga, sa binigay niyo panibagong araw, panibagong buhay. Salamat po sa aming buhay na ipinagkaloob niyo na patuloy po na sagana po kayo sa awat grasya na ibinibigay sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal, sa pagpapala, Panginoon, sa aming kinakain, sa tubig, sa tirahan. Lord, maraming salamat po sa lahat ng ibinigay niyo sa amin. At Lord, muli sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa amin na gagamitin niyo, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala kayo. Panginoon, pangunahan niyo po kami at ganoon din po, Panginoon, sa mga nag-outreach, mga pumasok sa trabaho, sa mga umalis, Panginoon, samahan niyo po sila, Panginoon, travel mercy, Lord. At samahan niyo rin po kami ngayon sa aming mga sasabihin, Panginoon, upang ang mga makikinig, Lord, ay magiging pagpapala rin po sa kanilang mga kasamahan. Kaya muli, Panginoon, turuan niyo po kami, Lord. Wala po kami magagawa kung wala kayo. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you, Jesus. Sige, Sister Sally, tayo'y bumati muna Sige. sa mga maaaga nating kapatid. Alam mo, kahit ako, pagka nandun lang ako at nakaupo, nag-aano din ako, bumabati ako. Kasi ang sarap nung nababati ka talaga. Kaya babati tayo sandali. Ngayon na mga kapatid, ha? Sa akin, Sister Sally, unang-una yung malayong lugar. Sister Max Steph Aranda. Thank you, Lord. Good morning kay Sister Max Steph Aranda. At kay Latita, Chicago sila, Sister Illinois? Si Sister Steph Aranda. Thank you, Lord. Sister Rose Iwata, good morning. At Kasama sila'y na rin nasa sila. Hindi, Palawan. nandito na. Dumating na? Oh, wait. Nakita ko sa Facebook, nasa Palawan sila. Ganun ba? Kasama Talagang- sila, Sister, Bless na bless yung kapatid natin. Marisa Auchi. Okay, Sister Ku Escondo na nasa San Pablo na ngayon. Yes. Grabe, thank you, At Lord. magiging parte siya ng bagong sa San Pablo. Oo. Pero at least nakasama pa siya sa sa Lower South na group, Thank Oo nga, you, tita, Lord. kumiss ka na namin. Nakapag-perform pa siya doon. Thank you, Lord. Good morning, Sister Noemi Domingo. Good morning, good morning. Kay Nanay Cle, na-miss namin kayo ng Wednesday, ang Tres Marias. Ay, oo, Kala po grabe. namin kayo ipaparine. Yan, Sister thank you, Flor Lord. Kunanan, good morning. Ito, San Andres ba? Or Makati? Makati, no? Si Sister Makati, Flor. thank you.
Oo, tama. Kaya gusto ko, Sister Maripas, dapat talaga nandito pa kasi. Ang BFF. Tara. Thank you, Lord. Si Sister Milet Cruz. Sister Milet. Oy, nako, yan ang ating kapatiran na active po sila ngayon. Ang Comfy Lower South Group. Ayan, abangan niyo po sila. No, ang ating CLSG, ano? Yeah, abangan niyo po yung ating mga kapatid na gagamitin din ng ating Panginoon. Sister Judith, good morning, Sister Judith. Salamat. Sa mga taga-Tumana, good morning po. Judith Anake Cruz. Yes, Tiga- Sister Judith Cruz. Ay, oo nga pala. Meron nga palang ibang Judith tayong ano. Baka daw Judith Magadja. Thank you, Lord, Brother si Lola Louie. Chedo. Si Lola Chedo. Lola Ched, we miss you. Yes, Lola Ang Ched. lakas-lakas ni Lola Ched, ano, kumakanta. Nakita ko sa video ni Brother Patrick. Oo, tama. Sister Tess Galietes. Good morning, Sister Tess. Mami Tess. Yes. At kay Brother Ed. Tay Ed. Brother Si- Patrick, good morning. Brother Thank you for Patrick. watching. Thank you, Lord. Sister Angie Pagao, good morning din po. Oh, andyan din pala Sister Rita. Ay, Nasaan ba siya ngayon? Umuwi na Parang- si Sister Rita kagabi. Ah, Galing kaya siyang pala. Jensan. And thank you, Lord. Nakarating po, Sister Rita. Saan ba? Lugar nga ni Pacquiao yun. Ganun ba? Oh, Close okay. sila nun ni Brother Louie. Thank you, Lord. Sister Marla to. Oh. Good morning, Sister Marla. Good morning. Brother Ferdinand. Kuya Bong. Kuya Bong, nasan ka? Where are you? Ay, San Pablo. Oo. Brother Pastor Simple, nanonood si Pastor Simple. Good morning po. And Sister Jen. Thank you, Lord. Oh, Jen Garcia. Ako ba? Teka muna. Batangas. Babatiin ko rin ang lahat ng mga widow. Kasi ang topic natin ay tungkol sa mga widow. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga byuda at byudo na rin. Siyempre kasi, di ba, tayo ay talagang ang inspirasyon na natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya oo nga, wala pa, hindi ko po siya nga, nakikita. Sister Jamie. Andiyan na ba? Batiin natin si Good Sister morning, Jamie. anak. Good morning. Yes. At ayan, Sister Beron Quinto, good morning. Yes. Siyempre, best friend. Thank you, Lord. Ayan, basahin muna natin, Sister Sally, Ay, oo nga pala. ang ating memory verse of the Pwede week. bang ako na lang? Yes, Sister Sally. Oh, nakikita ko siya. Thank you, Lord. John 15:8. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Napakaganda nung ating Memory of verse. the week. Kasi talagang, kung mapapansin mo, simula nung Monday, Tuesday, and even sa Bible study natin, at kahapon hanggang ngayon, ay may kaugnayan ng ating pag-aaral tungkol sa you must bear fruit because our Father in heaven is glorified. Kaya pala, yung awit natin na, napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Kasi every time na nakikita sa ating buhay ang glory ni Lord, nakikita sa atin sa bago nating buhay na ngayon na nakaugnay kay Kristo, di ba sino ang naluluwalhati? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Sally, ngayon, ano nga ba ang ating pag-uusapan? Naku, maganda ang ating pag-uusapan, tungkol sa, hindi lang tungkol sa widow to, mga kapatid, na tandaan natin, generalize natin to mamaya, tungkol sa ating mga panalangin na kinakailangan ba nating paulit-ulit na ang panalangin natin, ulit-ulitin natin sa Diyos, o isang prayer lang okay na. So mamaya, pag-uusapan po natin yon, mga kapatid. Pero bigay ko muna kay Sister Jen Ayan. ang kanyang topic ngayong umaga. Sige, thank you, Lord. Pero bago po yan, meron muna akong gustong itanong sa mami ko. Sa ating kagad, Yes, sa'yo, Sister Sally talaga. Kasi nga, ang ano natin ngayon sa akin is yung how to take care. Paano natin pinangangalagaan ang mga byuda, ang mga elderly, mga naulila na din.
unang tanong ko, Sister Sally, ilang taon ka no nung nabiyuda? Nag-isip no? Nag-isip. I'm 40. 7? 7. Tama. 47. Tama. 47. Ngayon, tanong ko, nung namatay ba si Daddy, ayan, si Daddy Floyd, paano mo napaglabanan? Kasi di ba sabi nga nila, ang pinakamahirap is yung mamatayan ka ng mahal mo sa buhay. Kahit anong comfort ang gawin, kahit anong salita, mahirap labanan yung damdamin. At alam ko pong marami ang nakaka-relate dito. Ngayon, paano nyo po na paglabanan yung damdamin, yung kalungkutan? Honest Yes, na answer honestly, to, ha? Sister Honest Sally. to. Sa totoo, hindi talaga madaling mamatayan. Talagang mahirap pag mamatayan ka. May mga panahon talaga na minsan di ka rin nakakatulog. Kasi alam naman ninyo lahat yung naging sitwasyon namin ni Brother Floyd na talagang minsan madalas nag-aaway kami, pero madalas naman din okay naman yung aming relasyon. So, minsan pag nalulungkot ako, naalala ko rin yung ginagawa niya sa akin, pero naalala ko rin naman yung mga mabubuting ginawa niya sa akin, So, alam mo, mahirap talaga na alalahanin mo yung naganap. Pero alam mo bang ang salita lang ng Diyos talaga ang magbibigay ng comfort sa tao, lalo na sa akin. May word kasi akong tinanggap noon sa Ecclesiastes 9 na kung yung mga patay daw ay wala na silang nararamdaman. Kaya para bang dumating yung time na I have to decide na kailangan mabuhay ako, na tanggapin ko yung katotohanan at mabuhay ako ngayon sa present life ko ngayon. Mahirap talaga, pero yun na nga, talagang ang magko-comfort naman sa atin talaga, Word of God. Kahit pa sabi mong andyan sa paligid mo, yung mga taong mga malalapit sa'yo, mga nagmamahal sa'yo, wala pa ring hihigit sa comfort na ibinibigay ng salita ng Diyos sa buhay ng mga yun. Thank you, Lord. Naalala ko noon si Mami kasi wala siyang ginawa kundi iikot yung pwesto sa kwarto namin kung ano-anong ginagawa niya. Sabi niya sa akin noon kasi nga, syempre pagka pala bagong namatayan, minsan nakikita mo pa na doon siya nakapwesto. Tapos ang ginawa mo rin noon, pinamigay mo yung mga gamit na rin noon ni yun Daddy. kasi, naaalala mo yung mga memories Yun lang naman yun. Naaalala mo yung mga memories, yung mga ginagawa niya, yung ginagawa ninyo. So, yun yung nakakapagpalungkot kasi nga, inaalala ko. So, kailangan kong magpasya sa aking sarili na tanggapin ko ang katotohanan na namatay na siya. At sabi nga sa akin, tuloy mo yung buhay kasi maganda pa yung gagawin ni Lord sa buhay niyo, lalo may mga anak ka na 3 anak mo. Tuloy pa yung buhay. Yes. Ngayon, Sister Sally, di ba, dahil naging byuda ka na nga, nagkaroon ka ba ng fears? Pagkatakot mula nung, syempre, mag-isa ka na lang sa buhay Oo naman. Kahit sino namang mga namatayan, hindi mo masasabihin na kanilang ang buhay okay na okay. Kasi unang-una, nung mga panahon na yon ay ikaw ay nung namatay ang daddy mo, 16 years old ka noon, ka noon? 18 naman. Hindi. Kasi ka noon, 2007. buntis ka na ba noon? Kay Leona. Oo. So, Grabe naman yung 16, tas pangalawang anak ko na. hindi. Oo nga pala. 16 kasi siya nag-asawa. Di ba 16 ka noon? Tama. Sorry. Tas pangalawa, Minsan, kay Leona. ako ng mind ko. Buntis na ako kay Leona nung namatay si Daddy. Sige, may mga times na na iniisip mo rin na paano na kaya yung mga anak ko? Kahit pa paano, may malaking tulong si Brother Floyd din sa akin. So, alam mo, iba yung dalawa kayong mag-asawa na nagtutulungan. Siyempre, may mga fear mo, paano kaya pagtanda ko na, sinong kasama ko. So, maraming mga fear na, alam, pagdating naman sa financial, hindi ako natakot. Kasi the Lord provides all our need. Kaya, pero yun lang nga yung kinakatakot ko. Yun na nga yung pagdating mo, pag yung mag-isa ka na lang. Siyempre, may mga times na nalulungkot ka rin pagka mag-isa ka.
So, yun na nga, yung mga anak mo, paano kaya paglaki ng mga anak mo, lalo na dumating yung time na yung, di ba, nung mga time na yon parang na problema ako sa inyo, di ba? So, Parang may anak na ako na parang hindi sa akin. hindi, totoo, sabay-sabay na Sa ng bagay, problema. financially sa akin noon. Oo. Kasi 2 anak ko noon eh. Hindi sa totoo, Ay, tama. Oo, ng problema ako nang hindi lang nga sabi ko sa financial, kundi yung 3 kayo na problema ko na ang buhay ninyo ay hindi maayos ng mga panahon na yun. Tapos namatay ang daddy nyo. So, ang hirap nung parang wala kang masasabihan, wala kang kakampi, wala kang masusumbungan, na talagang Kay sa Diyos Lord ka lang lang. talaga lalapit. Yes. Sa Diyos lang Ako naman talaga. nung namatay si Daddy, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nandito na ako sa gawain, sa Comfy noon. Pero ako noon, nagkaroon ako ng isip, sabi ko nga na, paano na lang si Mami nga, sabi ko pagka nawala si Daddy. Kasi mahirap, syempre may pamilya na ako. Si Sister Jamie may pamilya na. Tapos si Brother James, syempre lalaki, nagtatrabaho yun, gising sa gabi, tulog sa umaga. So, mula rin naman noon, pinanganak pa lang ako hanggang ngayon na nagkaasawa na, si Mami lagi kong kasama. Sa totoo lang, sabi ko nga masarap na malaking privilege, opportunity ang binigay sa akin ni Lord na makasama ko yung nanay ko. Siyempre, meron din kasamang drama yan. May comedy. Iba-iba. Oo, Hindi kasama lang, naman talaga yung Kasama- gano'n. Oo. Diba? mas lamang yung blessing, syempre. Kasi talagang minsan, di ba, hindi natin maiiwasan. Pero ang isang pinagpapasalamat ko kay Lord, kasi si Mami, pagdating sa buhay pamilya namin, hindi po siya nangingianlam unless na magtanong po ako sa kanya o manghingi ako ng payo sa kanya. Yun naman po maganda na kahit na magkasama pa rin po kami, hindi po siya yung nangingialam sa buhay namin na mag-asawa. Pero nandun rin po yung concern niya. Siyempre, hindi po mawawala yun. Ayan. Noon nga, di ba, sabi ko, parang sa aming magkakapatid, sa aming 3, parang dumating sa point na naisip ko, sabi ko, bakit parang balagoong yata ako? Ano yun? honestly, Ano yung balagoong? bagong parang lugi, parang laging ako na lang, laging, kasi parang nung time, lalo na nung nagkasakit si Mami, parang sabi ko, nung nagkasakit si Mami, syempre may mga desisyon na dapat gawin. Dahil si Sister Jamie nasa Bohol, pagkatatanungin ko siya, sige, kung ano na lang din yung magiging desisyon ko. Tapos yung kapatid ko naman, yung panganay, sasabihin naman din, sabi niya, dahil ako nga yung nag-aalaga, kung ano daw yung magiging desisyon ko. Siyempre ako naman, hihingi rin ako kay Lord. At siyempre yung ginagamit na doktor, bibigyan ni Lord ng wisdom. So kung ano yung, lagi ko rin talaga pinagpe-pray. Actually, mahirap po talaga yung pagdating sa pagdedesisyon kasi minsan, di ba, mabigat po yung responsibilidad niyan eh. Kasi minsan pwede ka ring masisi pagka hindi mo kunyari napainom ng tamang gamot. So, mahirap po. Actually, may halong hirap, pero mas lamang yung pagpapala. Actually, ano ba yung pag-aalaga natin sa widows? Is it a burden or a blessing? Magandang tanong yan, anak. Opo. Ako, sa totoo lang po, nagpapasalamat po kay Lord kasi sa opportunity na binigay sa akin noon na una, nakapag-alaga po sa Mami Ligaya, kay Tito Nandeng, tapos kay Mami, tapos lately nga po, binabati ko rin sila Lola Evelyn. Ayan, thank you Lord sa pagkakataon na binibigay ni Lord na makapag-serve sa ating service sa mga elderlies. Yan, sa akin po sa 1 Timothy 5, verse 3-4, sabi dito, give proper recognition to those widows who are really in need. But if a widow has a children or grandchildren, these should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. So sa ibang version po, sabi dito kasi, honor, take care sa NLT. Sa iba naman po sa Tagalog, bigyan ng kaukulang pansin. Tulungan, or in other words, is show respect or support. Yan, sabi ko nga kay Mami, napaka-bless niya. Kasi sa amin, sa financial po, si Brother James po yung nagbibigay sa kanya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa service naman po, pagka may mga pangangailangan si Mami sa bahay, sa mga check-up niya, may mga,
Yung sa service, sa mga hindi niya po masyadong kayang gawin, ako po yung nakatoka doon. Yan. Sa ano naman po, pagdating sa communication, si Sister Jamie, kasi lagi po siyang malayo. Oo. Online yun lagi. Naka-online Online po lagi. Pagka syempre, di ba, minsan may time si Mami na pag nasa bahay lang. Natutuwa naman din po ako sa kapatid ko na yon. Kasi talaga naman, naaaliw si Jamie. Mami. Hi, Ayan. Jamie. Thank you, Lord, kasi sabi ko nga, bless yung buhay niya. Saka ngayon, dito, sa ating binasa sa 1 Timothy, sa historical background lang po sa bayan ng Listra. Kasi po, ang mga elderlies po doon or mga tunay na widow, ibig sabihin yun po yung mga walang iba nang inaasahan, walang mga anak, walang mga apo na mag-aalaga sa kanila, binibigyan po sila ng church ng support. Yan, kasi noong unang panahon, wala naman po mga social pension, wala naman mga life insurance, wala naman po mga health card noong unang panahon na binibigay. Tapos ang mga trabaho po noon sa mga kababaihan, lalo na pagka-elderly, ay kakaunti na lamang po. So, hindi nila kayang suportahan yung sarili nila. Lalo na yung mga tunay na widow po, yung mga walang ibang inaasahan. Ngayon, idiniin po dito ni Paul yung sa responsibility natin sa ating pamilya, lalo na po sa mga widow o sa mga elderly na talaga naman pong wala ng ibang inaasahan. Ngayon, meron nga po ako ibang mga nakita dito at thank you Lord, ayon na rin po sa mga experiences na mga pangangailangan ng ating mga elderly. Tatlo nga po yung nakita ko dito na needs ng ating mga widows. Yan, thank you Lord. Una, sa emotional needs. Pangalawa, sa spiritual needs. And pangatlo is yung physical needs nila. Una sa emotional. Ito po karamihan kasi sa mga seniors or widows or elderlies na nakakausap ko. Nababanggit po nila na pagka dumating, ewan ko or baka natatakba to sa isip na lang, na pagka umidad sila, medyo nagiging sensitive nga po ba? Tama po ba mga kapatid? Yan. Pasagutin mo, Sister Pa. Yan. Hindi ko po nila lahat mga kapatid ha. May mga lahat. Ano po, kasi meron naman po, di ba, sabi nga sa Bible, we should grow old gracefully. Yan, ngayon gusto ko lang pong malaman din po sa mga nanonood natin. Personal experience nyo rin po na talaga po ba na sa mga elderlies natin, sa mga widows, sila ba yung nagiging sensitive sa mga iba't ibang klase ng mga pangyayari? Kasi noon po, ma-share ko lang po, isi-share ko po ito para na lang din po maintindihan natin. Pero, pagdating po sa pagkain, noon nagtanong sa akin si Mami, sabi niya, anak, pwede ba sa akin to? Sabi ko, sige, pwede sa'yo yan, pero konti lang. Di, kain siya. Tapos, nung one time, sabi niya sa akin, anak, pwede ba sa akin to? Sabi ko, hindi pwede sa'yo yan. Tapos sabi niya sa akin, ay, panama ba? Sabi ko sa kanya, pala, hindi pwede sa'yo yan, pero pwede kang tumikim ng konti. Ngayon, nung sabi niya, anak, pwede ba sa akin to? Sabi ko, bawal. Sabi ko, sige. Sabi niya sa akin, siguro gusto mo na ako mamatay, ano? Kaya minamakain mo na ako. Sabi ko, teka lang, hindi. Sabi ko, minsan meron sa part talaga na sensitive sila. Kasi sa totoo lang po, malaking adjustment po kay Mami yung pagdating sa pagkain. Kasi di ba sabi nga sa atin sa community values, yung it is to understand and not to judge. Kaya minsan po, ganun sila na sensitive sila sa mga bagay-bagay. Minsan maliit na bagay. Kaya lagi akong inuunawa. Sa lahat naman, ito'y applicable. Ngayon, Sister Sally, gusto kong malaman kung sa'yo, ngayon na dumating ka na sa ganitong age, hindi naman matanda, hindi. Pwede na rin. Accepted ko na naman. Gusto kong malaman, bakit ba, sa'yo, sa personal experience mo, bakit ang mga elderlies natin, or ikaw na mismo, Sister Sally, bakit nagiging emotionally sensitive? Sabi ko nga sa kanya, gusto ko yan tanong mong yan kasi personally, sasagutin ko. Totoo, may dumating na talaga yung time na ando na rin ako sa nagiging sensitive ako. Sabi ko nga dati hindi naman ako ganito. Sabi ko nga talaga sigurong may kaugnayan din sa age. Ano? Tsaka
personally sa akin kasi, naging iba kasi ang laki ng ibinago ng buhay ko. Diba, dati alam niyo naman ako na malakas, masigla, mabilis. Ngayon, lagi nga sinasabi ni Jen sa akin, Mami, naging slow ka lang, you never stop, nag-slow ka lang. So, which is true. Yun yung napansin ko sa buhay ko, no? Naging sensitive po talaga ako. May one time na pauwi kami na nagaling kaming outreach in Las Teria. Tapos, parang hindi na ako kumikibo kasi si Jen, alam mo, mahilig siya mag-picture-picture, di ba? Ang hilig niya. Tapos, hindi na ako pinipicturean. Isipin nyo, di ba? Picture lang. Opo. Oo, Totoo yun. Totoo po. Samantalang nung malakas ako, nung kaming dalawa, kasi posing pa kami. Alam mo, hindi promise. Alam nila Pastor Alex to, alam nila Sister Ria to. Nagdamdam ako nun, pero hindi lang ako masyado nagpahalata. Kunyari, sinasabi lang, wala, okay lang yun. Pero sa puso ko, sabi ko, yung anak ko, hindi na ako pinapansin ngayon. Yun yung napansin ko lang. Maari sigurong lack of attention, kaya ako naging sensitive. Kasi nga, hindi nga katulad nung araw na talagang ako yung tao na kahit hindi mo ako pansinin, kasi I can do on my own. Kaya ko, malakas ako. Kaya kahit hindi mo ako pansinin, magagawa ko yan. Pero ngayon yun na nga, I need help talaga para lang magawa ko yung dapat gawin. So, naramdaman ko na ako'y naging sensitive. Pero alam nyo, totoo lang, lagi ko nga sinasabi, babalik ka lang sa salita ng Diyos. Huwag nating sabihin na because I'm old na, I'm senior na, dapat unawain nyo ko, dapat intindihin nyo ko. Alam nyo, ako'y naniniwala pa rin na mamuhay pa rin tayo as a Christian, na hindi pa rin tayo dapat yung sa feelings, Huwag tayo sa emotion, kasi ang Kristiyano, living by faith and not by emotion. Kasi may nabasa nga akong isang libro nga, sabi nga ganon, stop listening to yourself, but start talking to yourself. Huwag mong pakinggan yung nararamdaman mo. Sabi mo, ay, kawawa naman ako. Ay, naku, ang hinahina ko na. Ay, dapat intindihin nila ako. Hindi. Start talking to yourself at sabihin mo na ikaw ay love, mahal ka ng Diyos at may magandang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya yun nga, sabi ko nga, kaya kailangan, lagi natin silang mas iintindihin, mas uunawain na bakit minsan nagiging sensitive sila na minsan, di ba, hindi lang mapansin, nagtatampo na or merong mga gustong bagay pero hindi nasusunod. So, ako especially, pagka ganoon, minsan tatahimik na lang din po ako. And later on, nakakatawa naman si Mami, siya na rin po mismo yung mag-a-approach sa akin. Ayan, may isang sharing lang din ako tungkol dito. Kasi nga, meron nag-share noon na sabi niya, 3 silang magkakapatid. Tapos, yung unang kapatid niya, ang nag-aalaga doon sa nanay nila. Ngayon, nung namatay yung tatay, ipinasa naman po doon sa isang kapatid. So, di naging okay na. Tapos, para makaraan lang po yung ilang linggo, ipinasa dun sa isang kapatid nang hindi nila alam. Tapos, nagulat na lang din sila na bakit nga ganun ang pangyayari. Tapos, ang ginawa nila, pinasakay nila sa sidecar. Tapos, yung mga damit, ibinalot sa plastic bag. Tapos, nandun na pinarating na dun sa isang anak. Tapos hanggang sa nagkabaranggayan na, pinabarangay sila, tapos minura-mura sila ng kapatid nila. Alam nyo, ang nakakaano dito is, ano na lang po kaya yung magiging damdamin nung magulang na pagka pinagpasapasahan sila. Di ba napakabigat po noon? Pero alam nyo, natutuwa po ako dito sa anak na tumanggap doon sa kanyang magulang at nag-arugat. Alam ko marami din po dito sa mga workers, ang mga nag-alaga sa kanilang mga magulang, sa kanilang biyenan. Yan, di ba, Brother Jerry, Sister Maripas, mga nag-alaga. Thank you, Lord, kasi alam nyo, nakita po natin dito yung pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo nga dito sa
Siyempre, di ba, masakit po sa damdamin nyo na isang widow ay napagpasapasahan na para bang wala na ba akong silbi. Nagkaroon po ng ganun talagang mga pangyayari. Kaya sabi sa Exodus 22:23, kapag inapinin nyo sila at dumaing sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila. Amen. At naway, wag po tayong ipag-pray na nang hindi maganda ng mga widows. Kaya di ba lagi tayo nagpapaas ng prayer yan sa mga ating mga elderlies. At alam nyo yung isa pang bagay dito sa Exodus 20 verse 12, yung ating kailangan i-honor natin yung ating mga parents. Sabi to, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Alam niyo po mga kapatid, sobra po yung pagpapala na ibinigay sa mag-anak na ito na sila yung nag-alaga sa kanilang magulang. At saka siyempre, number 1 po is dito, wag natin, pagka sinabing honor, number 1 po is irespeto natin yung mga nakakatanda sa atin. Huwag po nating sisigawan. Kasi isa po yun sa kanila na, meron po kasi ako noon na nasabihan, nasabi ko, huwag mo bingi daw kasi minsan, kaya napapalakas ang boses. Pero mga kapatid, sa atin po lahat, huwag po nating sisigawan. Kasi meron po akong nasabihan noon na, sabi ko, kahit na ganyan yung magulang mo, kahit anong i-reason out mo, kailangan irespeto mo pa rin siya kasi magulang mo siya. Yan, thank you Lord. Kasi sabi ko nga, kung paano mo trinato yung magulang mo, pagtanda mo, ganun ka din tatratuhin ng mga anak mo. Bakit? Kasi nakita nila na kung paano mo tinrato yung magulang mo, makikita ng mga anak mo. So pagtanda nila, ganun na din ang gagawin nila sa'yo kasi nakita nila, ganun pala ang pagtrato. So kaya pakaiingat po tayo dyan. At pangalawa sa spiritual needs, yan, di ba? Nakakatuwa po yung nangyari sa atin na dinadala sa church, active sa mga outreaches, yung ating mga seniors, malaking bagay po yun na meron silang kinakaaniban na grupo. Yan, naalala ko kasi noon, di ba si Pastor Alex, nagawa siya ng mga iba't ibang grupo sa mga ating mga elderly. Sister Sally, di ba yun yung mga Willingly yours. Ayun, willingly yours. Señoritas. Señoritas, Tapos, forever yours. Ayun, sa ating mga grupo. So napakaganda po na masuportahan sila sa kanilang spiritual needs. Una sa emotional, spiritual. And sa pangatlo po is yung physical needs nila. Di ba sabi sa Galatians 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Di ba? Lalo na sa mga pamilya na ganito, family of believers. Kasi sa totoo lang po, pagka elderly na po, marami po silang dahil nagkakaedad na, medyo weak na rin po sila. Ngayon, nung nagkasakit po si Mami noon, may share ko lang din po. Sabi ko nga sa kanya, yun nga yung sinasabi ko kanya na parang ako yata lahat Nagkaroon ako, naghalo yung yung emosyon ko na sabi ko parang medyo mahirap to. Siyempre, magpupuyat ka, tapos kailangan talaga maglalabas ka ng pera sa bulsa. Siyempre kasi magulang natin sila. Ganun talaga kasama yan. May sakit sa likod. So, naging burden ba siya? Or dumating yung time na kinausap ako ni Lord, sabi niya sa akin, opportunity na ibinigay sa'yo ni Lord yan para pagsilbihan mo ang nanay mo, ang magulang mo. Kasi di ba meron doon sa verse 4, yung, Mami, pakibasa doon, na tayong mga anak, ang parang pagbawi sa kanila. Tayo yung magsisilbi sa kanila. So, sabi ko, binago ko yung pag-iisip ko doon na sabi ko nga, kailangan maging opportunity ito na ibinigay ni Lord sa akin para mapaglingkuran yung nanay ko. Kasi hindi naman po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Tapos, di ba, minsan pagka nasa hantungan, nasasabihin, ay sana nagawa ko pala to, sana nagawa ko to yung mga ganito. Tapos, inaalala ko, sabi ko nga, di ba nung bata naman ako, pinapalitan ako ng diaper? Nung nagkasakit si Mami, pinalitan ko rin po siya ng diaper. Oo, naranasan Pati yung ko po yun. paglinis ng dumi po niya, naranasan ko rin yun. Sabi ko, samantalang nung bata ako, hindi pa ako marunong maglakad. Tinuruan niya ako maglakad, magtiyaga maglakad. Ngayon na, di ba half paralyzed po kasi siya noon. So, ang naging kapitana niya is ako. Kapitan. Kaya nga minsan, kahit na nasa mall po kami, kahit hindi ko po ka-holding hands si Brother Leo, ang ka-holding hands ko si Mami kasi ako yung kapitana niya. Or it's either yung akin naman po mga anak
ang mga humahawak sa kanya. Tapos sa pagkain, di ba sabi ko nga, nung bata ako, ang kalat-kalat kong sumubo noon, pero pinagtiyagaan niya ako. Pero nung nagkasakit po siya, sa NGT po niya, ako rin po yung nagpapakain sa kanya, sinusubuan ko siya. At ito pa, nung nagkasakit siya, ginawa ko rin yung gusto niya. Everyday po sa ospital, mini-makeupan ko po siya. Lalo na yung kilay. Isipin niyo na nagkasakit siya, dinala ko sa emergency room. Kala ko kung ano po yung sinasabi niya sa akin. Sabi ko, ha? Hindi ko maintindihan kasi hindi po siya makapagsalita. Tapos sabi ko, cellphone daw. Tapos binuksan ko yung, picture tayo. Sige, picture tayo. Hindi daw. Gumanon siya. Titingnan daw niya yung itsura daw ng mukha niya, yung kilay niya, kung ayos daw ba. Sabi ko, pabihira. Tapos si Mami, nagkasakit na pero yung isip niya, parang nagpapatawa pa rin siya. So sabi ko nga, yun ay talagang salamat sa binigay na pagkakataon ni Lord. So sa 1 Timothy 5 verse 4, di ba? Yun yung sabi na, sige, Sister Sally. Subalit, kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Sabi dito sa English, repaying, di ba? So, for their parents, for this is pleasing to God. So, ibig sabihin po pala, pagka hindi natin sila kinalinga, ito'y hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Di ba sabi dito sa 1 Timothy 5 verse 8, ang sino mang di kumakalinga, di ba? Sa ating, Mami, para 1 Timothy 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Yan mismo. Sobrang bigat po noon na parang, ang sabi dito, masahol pa sa mga hindi mananampalataya. So we should be a listening ear to them, helping hand, and syempre, lagi tayong may word of encouragement sa kanila. At sabi nga sa Proverbs 19, verse 17, yan no, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have. Yung sinasabi po titong poor is yung needy. So marami pong mga pangangailangan ang mga kapwa natin, ang mga elderlies natin. Ngayon, si Lord na daw po ang magbabayad sa atin niya. Kaya alam niyo mga kapatid, may reward talaga. Sabi ko nga lalo na nag-senior si Mami, ang dami pong benefits. Lagi nga niya sinasabi sa akin, dahil ikaw ang nandito, sa mga kapatid ka, ikaw ang nag-aalaga sa akin, lagi kang kabahagi ng benepisyo ko. Ano man po yung matanggap niya, meron po talagang kabahagi. At binibigyan niya rin naman po yung... Amen. Opo. Oo naman. Kaya yan. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Alam niyo po kung bakit about widow ang pinag-usapan natin. Kasi nga po, yun ang ating pag-aaral ngayon. Tuloy na po tayo. Luke 18, 1-8 po ang ating word. Ito po ay about the persistent widow. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-araw gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal?
Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siya. Thank you, Lord. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat po sa karunungan. Bigyan niyo po ng buhay ang mga salitang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po ay tungkol sa persistent prayer ng isang widow. Pero bago po yon, Sister Jam, paki-play naman muna yung isa po kasing video na ito po ay tungkol sa kanyang panalangin na patuloy po at wala siyang tigil na paghingi nang hindi po katarungan kundi katugunan sa Diyos ang kanyang hiniling. Ito po, panoorin po natin. Good morning, good afternoon, Jesus, at saka sa lahat ng mga kapatid ko sa Comfy. Ako nga pala si Sister Eileen Yangzon Encarnacion. Ako po ay Comfy member sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Madalas po ako nag-a-attend kay Sister Nora Kalingo. Minsan naman po nakakapag-attend po ako sa Philippine Postal Corporation ng mga taon. Pag hindi po ako nakakapag-attend ng Comfy sa kina Sister Nora Kalingo, doon po ako nag-a-attend sa Philippine Postal. May Comfy po kasi doon every Friday through Sister Lorna. Nais ko lang po ibahagi sa inyo ang aking life testimony. Ako'y diabetic since 1996 at naapektuhan po ang aking left eye. Nagkaroon po ako ng retina detachment. Pagkatapos na kailangan pa nag-undergo pa ako ng aking nilaser pa ang aking mata. Nagkaroon pa ako ng cataract operation. Kaya napilitan po ako mag-file ng early retirement. Last December 29, 2022, isinugod po ako ng aking brother husband sa hospital. Patapos na kausap ko po ang aking doktor, sabi kailangan daw ma-amputate ang aking below the knee na paa. Inabot po ako ng hanggang December 29, 2022 from December 29 to January 19, 2023. Pero kasalukuyan nung nakatatlong beses akong dindialysis doon dahil umabot ang aking creatinine ng 700 plus. Lumabas ako ng hospital ng December 19. Tapos pinagpatuloy ko ang aking dialysis sa Kidney Foundation of the Philippines 3 times a week. Bali nung lumabas ako, nung sunod-sunod na yung aking dialysis, inabot ako ng April 17, 2023. Yun ang huli kong dialysis. Pagkatapos binigyan po ako ng aking doktor ng 1 buwan na walang dialysis. Pero kailangan may followed by laboratory result. Lahat po ng creatinine, BUN, CBC, lahat ng potassium, pati yung aking mga laboratory result. Bali, sa awat grasya ng Panginoong Diyos at lahat naman po ay normal. At nung May 27, pumunta po ako sa aming doktor sa St. Luke's Global. Doon ko nalaman sa doktor ko na kailangan ng gumawa po siya ng sulat, in-advisean po niya ang Kidney Foundation kasi ang aking doktor ay director pala siya ng Kidney Foundation. Sinulatan niya ang Kidney Foundation na tanggalin na po ang aking catheter dito sa may right below my neck. Tinanggal na po ito. At thankful and grateful po ako kay Lord dahil patuloy po ako nagdarasal, nananalig po ako sa kanyang mga salita. In Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things unknown to you.
At patuloy ko po rin yung pinagdarasal yung aking patuloy na dinadasal yung second Kings 20 verse 5. I have heard your prayers and seen your tears. I will heal you. Patuloy ko po ito pinagdarasal day and night. Minsan nga po minsan sa gabi gising ako hanggang umaga na. Nagugulat po ako na ang aking blood sugar at saka blood pressure ay normal. Maraming salamat po mga kapatid sa lahat ng mga inalay niyo pong prayers sa akin. At sa ngayon po ay continuous na po ako na patuloy po ako, nagkakaroon po ako ng healthy lifestyle ngayon sa mga healthy lifestyle na po ako ngayon. At saka kung ano man ang pinagdarasal ko po na patuloy po akong nananalig at nananampalataya po sa Kanya dahil alam ko po na hindi niya po ako pababayaan at patuloy lang po tayo huwag mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ang pag-asa natin sa buhay. Patuloy lang tayo magdasal at patuloy po natin pagbulay-bulayin ang Kanyang mga salita. Maraming salamat po mga kapatid sa mga in-offer niyo pong prayers sa akin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Bago po tayo magtuloy sa pag-aaral, pwede bang umawit lang po? Ako'y na-bless po sa sharing ni Sister Eileen. Sige, pwede po kayo sumabay. Kayong mga nasa tahanan po ngayon, ay sumabay po kayo ng pag-awit. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabik akong naghihintay sa pagtulong mo. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo. Iring pananabik, Panginoon, ay higit pa sa buhay ko. Naghihintay ng pagsapit nito. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Sister Eileen Yangson from Pinagbuhatan na-bless po ako sa kanyang sharing. Kung mapapansin niyo po, parang 6 times na inulit-ulit niya yung salitang patuloy. At sa inawit po natin ngayon ay talagang maghihintay ka lang kay Lord at tiyak ang katugunan. So ang pag-aaralan na po natin mga kapatid ay tungkol sa persistent and resilient prayer po nila. So doon na po tuloy-tuloy na po ito. So ano nga ba yung persistent prayer mga kapatid? Kasi marami tayong, pagdating sa panalangin, merong marubdob ang panalangin mo, di ba? Lalo na pagka mabigat ang inihiling mo kay Lord o mabigat yung pinagdadaanan mo. Meron naman panalangin na para bang simple lang ang prayer mo na, sige po Lord, kung gusto niyo po, pero kung hindi naman po Lord, ay okay lang din po. Pero kayo ba'y nakaranas na talagang kayo manalangin kay Lord na talagang araw-araw, gabi-gabi ay hinihiling niyo ito sa Panginoon ng katugunan? Ito ngayon, pag-aralan muna natin mga kapatid. So, what is persistent prayer po? Ang sabi po dito, sa Tagalog ito po, nagpupumilit, walang lubay, tuloy-tuloy, di ka tumitigil. So, yun pala yung persistent prayer. Continuing to exist or endure over a prolonged period. May karagdagan pa, anak. Alam mo kasi, yung length na kahit na matagal na at hindi mo pa natatanggap, hindi ka tumitigil ng panalangin sa ating Lord. So sabi nga dito, continuing to exist or endure over a prolonged period. So kahit na matagal na yung hinihiling mong yan, ay hindi ka tumitigil ng kadadasal o kahihingi kay Lord. Pero tandaan natin mga kapatid, meron kasing klase ng panalangin na talagang dapat ay in accordance to God's will.
meron kasi tayo minsan mga pinagpe-pray na minsan, hindi naman gusto ni Lord yung prayer natin. Kaya, ano bang klase yung panalangin na hinihingi mo kay Lord? So, syempre, unang-una, pinakamaganda, ang ipagdadasal natin in accordance to God's will. Yung kasing byuda dito, mabalikan ko lang po ng konti, hindi siya humingi dito na kampihan siya ng judge, kundi siya ay humingi ng katarungan dun sa hukom. At mamaya malaman natin pinagkalooban ng hukom ang kanyang kahilingan. Mamaya malalaman natin yan. So, persistent. Ano naman po yung persistent? Kung ang ang resilient, ano man po ang resilient? Kung ang persistent po ay nagpupumilit, walang lubay. Di ba yung word na lubay? Lubayan mo nga ako sa Tagalog kasi parang tigilan mo ako. Pero ito, walang lubay, talagang hindi titigil pag sinabing persistent. Yung isa namang word na resilient ay maging matatag at tibay ng loob. So, ano ba yung ikukumpara natin pag sinabing resilient? Ano ba ibig sabihin nito? Able to withstand or recover quickly from difficult condition. Alam nyo, ito yung madali kang makarecover dun sa sitwasyon na naranasan mo kahit na sabihin mong ang hirap-hirap pa ng sitwasyon yan. Ma-share ko lang po ng konti sa inyo. Ako hindi po nagsasawang i-share ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Dumating po yung time sa akin na ako'y parang nainip sa aking kalagayan. Kahit nga minsan nasasabi ni Sister Ria sa akin, siguro naiinip lang talaga tayo sa kalagayan mo sa lano. Kasi parang gusto ko agad yung normal na ang lakad ko, normal na yung nakakatakbo na ako. Pero alam nyo ba na kailangan talaga maghintay lang talaga kay Lord na sabi nga dito, able to withstand or recover quickly from difficult situation. Na katulad din po ng dapat katulad tayo ng isang rubber band. Ano may rubber band? Yung rubber band, di po ba, siya ay napapakinabangan siya, yung use niya, kapag ka binanat mo, di ba? Pag binanat mo, so nagagamit talaga yung rubber band, nagiging useful siya. Ganon din sa buhay natin. Ano pa? Sa gitara. Yung mga marunong mag-gitara dito, alam po, naintindihan nila ako. Pagka nagkakabit ka ng string sa gitara, di ba, pagka kailangan mong, naputulan ka ng kwerdas, pagka ilalagay mo yun, di ba, di ba, Brother Jerry, kailangan banatin mo yung, anong tawag ba doon sa may yun, yung lalagay ng o yung parang ulo yung sa head ng yung pinipihit, kailangan ibanat mo siya para mapalabas mo yung dapat na tunog ng gitara at lumabas yung kanyang yung tono niya. So, ganun po sa buhay natin. Minsan, takot tayo sa mga ganong mga klase ng katayuan sa buhay na pagka nababanat na tayo ng gusto, lalo na pagdating sa mga panalangin natin, parang nahihirapan na tayo, sumusuko na tayo. Kaya sabi dito, napakahalaga nung persistent prayer and resilient. Pag resilient, maging matatag at kailangan maging matibay ang loob mo. Tandaan natin, it is the Lord who give us strength. Kasi hindi rin naman natin kakayanin talaga mga kapatid kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya kinakailangan, kaya nga may kata tayong, the Lord is my strength. Diba? Ang Diyos ang ating kalakasan. So, thank you, Lord. So, mga kapatid, meron din kasi ditong part yung judge, mga kapatid, diba? Doon sa Luke 18, verse 2, sabi nga dito, saying there was a certain city, a judge who did not fear God, nor regard men. So, ano yung napansin ko dito, mga kapatid? Kasi, unang-una, di ba, pagka pinag-aralan natin yung byuda, talagang pumunta siya sa judge araw at gabi at humihingi ng katarungan. Yung pinuntahan niyang judge, mga kapatid, sabi dito, does not fear God nor regard man. So ano bang makikita natin sa kanya? Alam niyo ang nakita ko dito na kulang dun sa judge? No wisdom. Bakit? Sabi kasi ng Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi dito, walang takot sa Diyos. At ano pa?
walang respeto sa kapwa. Alam niyo, pagka nga pinag-aralan natin to, kasi naging patuloy yung paghingi ng byuda ng katarungan sa judge. Pwede kasing yung judge ay makorap, di ba? Pwede yun. Dahil wala siyang takot sa Diyos at wala siyang respeto sa tao. Kung hindi siguro naging makulit ang byuda, pwede siyang makorap kasi yun nga, yung sinasabi natin kanina na he has no fear from the Lord at walang respeto sa kapwa. Pero dito makikita natin na kung paano kumilis pa rin ang ating Diyos. Ano sabi nga dito? No concern for people, but only have a position of influence without empathy. Kung baka sa ano, kilala siyang judge, pero he has no influence of empathy. Bakit? Wala kasing takot at walang respeto sa mga tao, mga kapatid. Pero dito, no, tingnan natin sa Luke 18:5, ano mga kapatid? Yet, because of all the trouble this widow is giving me, I will see to it that she gets her right. If I don't, she will keep on coming and finally wear me out. Ano bang ibig sabihin nito? Natuwa lang po ako dito. Sabi ko, ano nga bang ibig sabihin ng wear me out, mga kapatid? Sabi ng salita, kasi ginamit niya yung salitang wear me out eh. Sabi dito, to make someone very tired by demanding a lot of that person's work. Alam niyo yung napapagod na, Sister Jen. Minsan, ako pagod na ako sa'yo. Hindi ko na kaya itong pinagagagawa mo sa akin. Kaya para bang, yun yung na-wear me out na parang, sa Tagalog? Jen, pakitingin mo sa Tagalog yung sa Luke 15:5. Maganda rin to sa Tagalog eh. Sige. Luke 18:5. Sige, tinan mo yung sinasabi niya doon na, kasi alam mo ba, pinagkaloob ng judge sa byuda, yung kanyang kahilingan, hindi para gusto niyang pagbigyan yung byuda, kundi para sa sarili niya pa rin. Kasi sabi niya, kasi napapagod na ako dito sa byudang to, di ba? Sige, basahin mga Sister Jen. Sa Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Yes, di ba? Kung makikita natin, hindi naman para doon sa byuda yung ibibigay niya. Gagawin niya yon dahil gusto niyang yung sarili niya na kasi napipik na siya doon sa byuda na parang wala nang ginawa ito. Imagine niyo mga kapatid, ang sabi doon ay araw at gabi pinupuntahan siya nung byuda. Ikaw kaya, Jen, pagka ba may ikaw ba'y nakaranas na merong nangungulit sa'yo na wala nang sinabi, kundi yun na lang na yun ang sinasabi sa'yo? O kaya meron bang may hinihiling? Meron. Pag hinihiling, marami Okay, yan. punta lang Pero ang magandang makikita natin doon is in-honor yung nakitang persistency. Kasi ang combination of two things yan eh. Strong desire and willpower na. Ito yung capacity na magpatuloy ka na kahit na merong mga, kasi di ba sabi nung doon na meron siyang difficulties na kinakaharap na hindi nga ibinibigay pa yung justice sa kanya. May mga discouragement. Pero hindi siya nag-give up. Okay. Sabi nga, quitters never accomplish anything. Oo. Alam nyo, sa anak ko, meron akong isang anak. Actually, 3 kami anak mo. hindi. Kasi 'di ba alam natin na tayo may mga anak na iba-ibang ugali, 'di ba? Sa mga may mga anak dito, kayo po alam niyo 'yon. May iba-ibang ugali. Meron ko isang anak na masasabi ko makulit na rin talaga. Hindi mo makulit, kundi nagpupumilit na lagi niyang pinapaulit-ulit niya sa akin. At alam mo, pero palibasa nga, kampante ang loob nung anak kong yun sa akin na kahit na binanggit niya na kagabi, uulitin niya pa rin bukas. Alam niyo, ang maganda rito, palagay ang loob nung anak ko sa akin, kaya hindi siya nahihiyang magsabi sa akin nung kanyang gusto. Tayo ba mga kapatid? Ganun ba ang ating relasyon sa ating Panginoon? Na minsan, yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, okay na ba yung 100 dasalan lang? Total, alam naman ng Diyos yun. O okay na ba na ulit-ulitin ko?
Pero mga kapatid, ang sabi po ng persistent ay tuloy-tuloy. Ulit-ulitin mo. So, wala tayong magagawa. Yun ang sabi ng Diyos kasi ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga disipulo. Ang sabi doon, di ba, para wag kayong mawalan ng pag-asa, para kayo magpatuloy na magdasal. So ito ang isang halimbawa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang pagtuturo na maging persistent tayo sa ating panalangin. So yun nga, mabalik ako dun sa, kung ang mga anak nga natin ay, minsan di ba talagang hahabilinan ka pa nung maliliit kayo, hindi mo alam yun dyan eh. Kailangan maibigay ko, maliit na bagay lang naman yung, hindi naman kayo nangihingi ng cellphone sa akin, ano, kaya maliit na bagay lang, halimbawa pasalubong, candy, alam mo, gagawin ko yun. Bakit? Kasi anak kita. At kung alam kong hindi naman makakasama sa'yo, ibibigay ko sa'yo. So, yung pagiging persistent natin ay napakahalaga. Bakit? Kasi when we are persistent in our prayer, alam nyo, yung presence si Lord, laging nandun. Why? Kasi lagi tayong nananalangin sa Kanya. So, mahalaga mga kapatid na ugaliin natin mga kapatid to. Pero tandaan natin, ipinagkaloob din naman ng judge, diba mga kapatid? Sabi nga dito, kung yung masamang judge ay ipinagkaloob niya, yung hinihiling ng widow, how much more ang ating Ama sa Langit? So, ipinakita lang dito na ganun kabuti ang ating Panginoon, bagamat meron dito sa lupa na talagang unjust, di ba? Hindi makatarungan. Pero ang Diyos, kapag narinig ng Diyos na wala kang ginawa kundi manalangin araw at gabi, patuloy kang nananalangin, di ba? Yung awit nga natin kanina, patuloy kang manalangin, may magandang mangyayari sa'yo. Sa tingin nyo ba, hindi ibibigay ng Diyos? Ako, personally, again, lagi ko sinasabi personally, sabi ko nga, ang pag-inom kasi ng gamot, mga kapatid, ay pwedeng mabilis ang epekto, pwede ding matagal ang epekto pag uminom ka ng gamot. Kaya sabi ko nga, ang prayer ay katulad ng ay isang medicine. Kasi, pag sumakit ang ulo mo, inom ka lang ng Biogesic, paracetamol, and in lang minutes lang, wala na yung sakit ng ulo mo. Pag masakit yung mga buto-buto mo, just Alaxan. Oo. Ay, kung ano man yun, iinumin mo. Mawawala na. Di ba, Brother Jerry? Yung mga sa buto-buto? Thank you, Lord. Okay. Pero alam niyo mga kapatid, sa case ko, ako po'y 2 years na mahigit sa pagiging stroke ko. Pero I praise and thank the Lord dahil kumikilos ang Diyos sa buhay ko. But, hanggang ngayon po, nandun pa rin po, kahit po uminom ako ng araw-araw na B-complex, sabi nga nila mag-B-complex ako palagi, vitamin D, ginagawa ko yan. Pero hanggang ngayon po, ay nandun pa rin ang bigat at manhid sa aking katawan. But it doesn't mean na ako'y susuko kay Lord. So patuloy pa rin ako nananalangin kahit na 2 years na po itong nararamdaman ko. Bakit? Kasi alam ko po, may magandang gagawin ang Panginoon sa aking buhay. Kasi ganun ang ating Diyos. Meron pong isang awitin. God will not withhold any good things to those who do what is right. Sabi ko nga sa inyo, pagka ikaw ay humiling kay Lord, lalo na ang hinihiling mo is accordance to His will, at ito'y makalulugod sa Kanya, magbibigay ng luwalhati sa Kanya, hindi pwedeng i-withhold ni Lord yung blessing mo. Sige, maiksi lang naman to, chorus na tayo. The Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Blessed is the one who trusts in You. How lovely, how lovely is Your dwelling place. Blessed art
Thank you, Lord. Nakita natin mga kapatid, Psalm 84:11. Sabi nga doon, He does not withhold any good things to those who do what is right. So ano nga ba yung matututunan natin dito sa ating pinag-aralan? Mga kapatid, number 1, nagkaroon po ako ng acronym sa the word pray, P-R-A-Y, pray. P stands for persistent prayer, mga kapatid. Huwag titigil. 1 Thessalonians 5:17, di ba sabi nga, don't stop praying. Pray without ceasing, for this is the will of God. Kailangan natin gawin to, mga kapatid. Laging mananalangin, huwag titigil ng panalangin. Kahit sa tingin mo parang hindi mo naiintindihan, bakit Lord hindi po pa binibigay sa God, still pray. Still pray. Pinapakita kasi sa atin ng Diyos, nakapalagay ang loob natin siya, kaya ka nagdadasal at naniniwala ka na tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Sa Santiago 1:6-7, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong nag-aalinlangan. So, huwag kayong umasang tatanggap kay Lord. So, sabi nga, pray expectantly. Kasi kung wala ka rin lang inaasahan sa Diyos, huwag ka na magdasal. Our God is a powerful God. Makapangyarihan ng ating Diyos. At ang panalangin natin, dinidinig ng Diyos. At alam mo mga kapatid, ang Diyos natin sabi nga, He's an answering God. Sa tingin mo ba, pag hindi ka nagdasal, mapapahamak yung kapwa mo? Hindi. Ililigtas na pa rin yan kasi ganun ang Diyos natin. So, still, we have to pray. Mas mainam na magdasal pa rin tayo at do our part as a Christian, mga kapatid. So, pray unceasingly. Pangalawa, meron pa, may dadagdag po ako. Naalala ko lang po, yung Jacob wrestle in prayer sa Genesis 3:26. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan agad hindi mo ako babasbasan. Napakagandang statement ni Jacob. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. I will not stop until or unless you bless me. So ganun ba tayo mga kapatid sa ating mga panalangin? Lalo na kung according to His will, sasabihin mo ba kay Lord na, Lord, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako binibless, Lord. Thank you, Lord. So, letter R next. Remain faithful, mga kapatid. Abide in Christ until the end. Mabigyan ko lang ng konting daan, kasi dun sa verse 8, sabi ng Panginoon, meron kaya akong madatnan na mananampalataya sa aking pagbabalik. Alam niyo mga kapatid, mahalaga to ha. Christian should live by faith. By faith, not by sight nor by emotion. Kasi kinalulugdan ng Diyos. Ano bang sabi sa Hebrews 11:6? Sabi niya doon, without faith, you cannot please God. So mahalaga na may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Kagaya ng mga pag-aaral natin mga kapatid. Alam niyo, diba, yung last Monday, kailangan hinahanapan tayo ng bunga, di ba? Yun ang pag-aaral natin, first from Sister Ria. Tapos yung Tuesday naman, kailangan tayong mamunga. Nung kahapon naman, na maging light tayo, yung liwanag natin, kailangan nakikita. Alam niyo mga kapatid, kailangan nating, ang pananampalataya, kailangan makita din sa buhay natin. Kaya nga sabi dito, kailangan may bunga. Kailangan meron tayong makita ang pananampalataya. Ngayon, pag walang pananampalataya, we cannot please God. Ngayon, paano nga ba talaga yung ating dapat maging pamumuhay habang nandito tayo sa mundo? Unang-una, hindi kasi sapat na tayo naniniwala sa Diyos. Kasi kahit demonyo, di ba? Kahit demonyo, naniniwala din ang demonyo. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos,
Kailangan hindi ka lang naniniwala, nananampalataya at dapat makita ang pagbabagong buhay sa atin. Makita yung change life na gawin mong Panginoon at Diyos si Yesu Cristo sa iyong buhay sapagkat napakahalaga nito. And yung letter A, always pray in accordance to God's will. John 15, pakibasa nga, Sister Jen. John 1 John 5:14 to 15. Sige, pakibasa lang, Sister Jen. 1 John, chapter 5:14 to 15. Verse 14, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen. So, kaya malakas ang loob nating humingi kay Lord kasi alam natin na ang ating hinihiling ay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, if you think that your prayer right now ay kalooban ng Diyos in accordance to God's will, huwag mong tigilan. Pray persistently, mga kapatid. Pray Ang last, letter Y. Yielding to the Holy Spirit, it means to surrender, submit, to give oneself up, to be dedicated, or devote to dedicate ourselves to God. Alam niyo, mahalaga itong i-dedicate natin ang ating sarili, ang ating buhay sa Panginoon. So we must be persistent in prayer, persistent in seeking justice, kasi minsan ang justice na hinihingi mo ay para sa iyo lang, para mapagbigyan ng sarili mo. Hindi, diba? Kailangan ang justice na to ay kung ano yung kalooban ng Diyos. And sabi nga dito, resilient in everything we do. Kailangan natin to, mga kapatid, para tayo ay makapagpatuloy. Jesus Christ assured us that he that endureth unto the end, the same shall be saved, mga kapatid. Matthew 24:13 to 14. But he that endureth unto the end will be saved. Kaya maihinam na mamuhay tayo sa pananampalataya, mga kapatid. So Hebrews 13, tuloy ko lang, Hebrews 10:36. For you have need of endurance. Kailangan natin ito, mga kapatid. So that when you have done the will of God, you may receive what is promised. So kailangan nating magtiis, magtiyaga, mga kapatid. Kahit pa gaano katagal man yung panalangin na niyan, huwag kang titigil, lalo na kung ito ay accordance to God's will. In conclusion, mga kapatid, our just God is the ultimate judge. Tandaan natin na He is the ultimate judge. And He longs for us to come to Him persistently so He can answer us with swift justice. Pag sinabing swift, mabilis. So mga kapatid, tayo ba ngayon ay may mga panalangin o matagal ng panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa rin binibigay ni Lord? Huwag kang mga takot, huwag kang mga kapatid. Ipagkakaloob din ng Diyos yan at His right time, sa Kanyang tamang panahon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po tayo babati na sa mga may birthday. Yeah. June 16. Happy birthday, Sister Tessa Sepulveda, Sister Jean Singguay, Brother Chris Milanyo, Sister Jem Salvacion, Sister Eden Tungkab, Sister Princess Castro, and belated happy birthday kay Sister Len Cabral. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and save you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday sa mga may kaarawan ngayon. At yan, thank you Lord po for those who have a YouTube account. You can go to our YouTube at Comfy Media 4713. Click the subscribe button, watch, like, and share our videos. Yan, ganito po ang itsura ng ating YouTube. Yan. For now, meron po tayong mga playlist, comfy music, special events, outreaches, seminars. Makikita po natin dyan. Kaya, atin pong i-share and subscribe sa ating YouTube account. Thank you, Lord. At para naman po sa ating new song of Yes, the new week, song of the pakinggan po natin ang ating awitin. Thank you, Lord. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. Thank you, Lord, kay Brother Andy Yes. sa Thank pag-awit you, ng Lord, ating Brother awitin. Andy. Thank you, Lord. Yan po ang ating repeat new song of the week. Umasa ka sa Diyos. At syempre, siya na ang singer Siya and ang composer song din. writer. Yes, oo. At happy birthday din po pala kay Brother Gilbert Asansa na anak ni Sister Pauling. Thank you, Lord. Okay. Sister Sally, Ah. na kapatid ni Sister Joy Asansa. Thank you, Lord, sa Bay Breeze Prayer Group. Yan, Sister Sally, closing prayer na tayo. Thank you, Lord, po sa pagsama sa amin. Yes. God bless us all po. Bukas po, meron tayong awit ng Ibig, Pag-ibig. awit ng mga Okay, manggagawa. abangan nyo rin po yun mga kapatid. Lahat po tayo ay manood at makinig. Thank you, Lord. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat po sa pag-aaral na nanggaling naman po sa inyo. Salamat po sa pagtuturo nyo sa amin palagi na maging persistent kami in prayer, na huwag kaming panghihinaan ng loob, kami magpatuloy na pananalangin sa pagkatiyak na may maganda kang ginagawa sa aming lahat. Tinadalangin ko po sa inyo ang lahat ng may mga daladala ngayon sa kanilang mga buhay, may karamdaman na maaring matagal na ang kanilang mga hinihiling ay ngayon ay nararanasan pa rin nila, Panginoon. Pero salamat dahil may pag-asa kay Jesus. Kaya muli po, Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat ng mga nakinig, mga nanood, pagpalain niyo, Panginoon. At alam ko, Lord, na hindi po maiksi ang inyong kamay, para hindi po maabot ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Maraming salamat po sa buong maghapong ito. Pangunahan niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming gagawin. Samahan niyo po kami, sapagkat alam namin na tanging sa iyo lamang po kami nakakatamo ng katagumpayan. Hindi, Panginoon, maraming salamat po at mahal na mahal ka namin, Panginoong Jesus. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. God bless us all. God bless, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.